Praise God. Ayan. Palakpakan po natin si Jesus. Yun pong the best na palakpak para kay Jesus. Okay. Batiin mo naman yung katabi mo ng good morning. Ayan. Praise God. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Paganda ng paganda o papugi ng papugi. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. Lahat ng naniniwalang yun ang nangyayari sa kanyang buhay. Palakpakan mo ng the best si Jesus. Okay. Praise God. Ako po ay naniniwala na ang Diyos ay mabuti sa buhay ng bawat isa. Amen. At ako po ay nabe-bless sa inyong mga buhay that you are here. In spite of your busy schedules. Yung iba sa halip na magpahinga na muna dahil hindi madali ang pinagdaanan this past week, ay pinili mong maging narito. Pinili mong mag-church. Praise God. So I thank God sa inyo pong mga buhay. Okay. Last Sunday ay pinag-usapan natin yung lessons from the life of Gideon. At nabanggit ko sa inyo na yun po ay part 1 lamang. Sa pagpapatuloy po, lessons from the life of Gideon, part 2. Basahin po natin yung verses. Judges chapter 6, beginning verse 14 to verse 18. Yan. Sa Tagalog po ay mga hukom o hukom. Chapter 6, beginning verse 14. Pwede bang tulungan niyo po ako magbasa? 1, 2, 3, go. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maiiligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Verse 16, sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaan, kayo nga ang nag-uutos sa akin. Sumagot, huwag po, verse 18 tayo, huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ni Yahweh. Si Lord po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po mag-pray. Lord, marami pong salamat sa biyaya na makapag-Sunday service. Wala po kaming may pagmalaki dahil ang lahat po ay biyaya nyo lamang. Yung kami ay may kagustuhan, may kakayanan, may resources para maka-attend, yung availability po namin, lahat yung biyaya ninyo. Thank you so much, Lord, sa biyaya na makapag-Sunday service. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your blood. And we pray, O Lord, na ang pagsama niyo po, ang pagtuturo niyo po ang aming maranasan. O dear Holy Spirit, continue to bless the lips of your servant as I preach your word, and bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And we pray, O Lord, na pagpalain niyo po ang bawat isa. At yun po yung maging bunga na lamang dahil una po namin kayo na pagpala as we gather today to worship you. Salamat po, Ama. Unto your hands, dinededicate po namin ang gawaing ito. Turuan niyo po kami. Pagpalain niyo po ang bawat isa. To you alone, all the glory and honor to po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say amen. Amen. Praise God. Palakpak po para kay Jesus. Anong meron dito? We all know yung background story last Sunday na si Gideon ay sinasabihan ni Lord na mamuhay ayon sa tingin ni Lord sa kanya. Ano ba ang tingin ni Gideon sa kanya sarili? Siya'y mahina. At di lang basta mahina, siya ang pinakamahina sa mahihina. At hindi niya kaya. Pero ano ang sinasabi ni Lord? Ikaw ay magiting na mandirigma. Ikaw ay malakas. Di ba? At in-encourage ni Lord si Gideon, pero nakikipag-bargain pa rin si Gideon kay Lord kasi nga hindi niya malunok, hindi niya makita, hindi niya matanggap
kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya. And from that, kumuha po tayo ng mga aral at biyaya po ng Lord. Tayo po ay na-encourage na mamuhay ayon sa tingin ng Diyos. Na kung ang tingin mo o ang tingin ng tao sa iyo ay mahina, ang tingin ng Lord sa iyo malakas. Kung ang tingin mo sa sarili mo o ang tingin ng tao sa iyo ay wala kang ibubuga, wala kang future, iba ang tingin ni Lord sa iyo. Ang tingin ni Lord sa iyo, maganda ang future mo, pagpapalain niya pati present mo, ikaw ay blessed, ikaw ay, yun nga, precious. Nakita ko li si Precious. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay love. Okay? So that's the first lesson na ating nakuha nung part 1. Ngayon pong part 2, gusto ko makita naman ninyo yung another possibility kung bakit ganun yung attitude ni Gideon towards the Lord. Sabi ni Lord, malakas ka Gideon. Sabi ni Gideon, mahina po kami. Hindi ko po kaya. Throughout the Bible, makikita po natin, church, na si Lord, may mga pinipili eh. 'Di ba? Sabi nga ng Bible, many are called, but few are? Anong frozen? Chosen. 'Di ba? Marami daw kasi ganun. Marami ang tinawag. Many are called. Kaya lang iba yung spelling C-O-L-D. But few are frozen. Ayun. Nadami po ang nagjo-joke ng ganun before. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi ka pa ba frozen dyan? Ayan, baka kasi sobrang lakas na aircon natin, tingnan mo rin yung katabi mo, baka sabihin mo naman, alam mo, nakakatuwa ngayong Sunday kasi yung katabi ko hindi madaldal, hindi maingay, hindi kagaya nung nakaraang mga linggo, yung pala naman frozen na, Okay, so, may mga tinawag, pero hindi lahat ay pinili. Kaya mapapansin nyo po, kahit sa Bible, ang Israel po ay bayang tinawag, pero hindi naman po lahat ng Israelites ay pinili. Hindi lahat ay merong certain task. We all know that. Okay? Ano pa gusto ko makita ninyo doon? Si Lord po ay gumagamit ng mga taong merong burden for a certain thing na gusto ni Lord na maganap. Let's say for example, may burden po si Moses na matigil na ang pang-aapi, pang-aalipin ng Egypt sa mga Israelita, sa mga kababayan niya. At kita po natin yon. Doon sa early part po ng story ng buhay ni Moses, nakita po natin yung burden niya. If you're familiar with the story, minsan daw ay may isang Israelitang alipin na pinahihirapan ng husto ng isang Egyptian. Nakita po ito ni Moses that time ay namumuhay ng marangya bilang isa sa mga anak ng prinsesa ng Egypt. Kumbaga siya ay adopted apo ng Pharaoh. Okay? Pero alam niya sa sarili niya na siya ay Hudyo, hindi siya Egyptian. So ano nangyari? Pinigilan niya po yung Egyptian na umaapi sa Israelita. Eh bakit kaya, di ba, if you're familiar with the story again, humantong po sa patayan ito. Ayaw pong tumigil ng Egyptian sa pang-aapi doon sa Hudyo. Ipinagtatanggol naman siya ni Moses hanggang humantong po sa napatay niya yung Egyptian. Wala po tayong masyadong detalye eh. Pero one of the reasons na posible pong nakikita ko rito ay baka dahil siguro palibhasa si Moses ay lumaki sa palasyo, hindi naman po siguro ito napakabarumbado. Ika nga ay may manners. Meron siyang GMRC. Hindi siya barbaro. Siya ay lumaki sa palasyo. Maayos ang pagpapalaki sa kanya. Kaya ako'y naniniwala na somehow, ay diniplomasya niya yung Egyptian. Kinausap niya ng maayos, "Oy, wag mang masyadong gayaan. Ay, alam ko namang alipin yan." Pero ba't tumantong sa patayan? Sa tingin ninyo? Ito yung lagi ko rin tinuturo sa mga life group leaders at saka sa mga life group ko na kapag nagbabasa po tayo ng Bible, namnamin ninyo, talagang bring yourself doon sa sitwasyon para mas makita ninyo the beauty of the Word. Sa tingin nyo, bakit kaya gayon? Alam nyo, isa sa napansin ko, isa sa naisip ko, nakita kong posibilidad. We all know na si Moses po ay utal.
Sabi mo nga dyan sa katabi mo, si Moses ay utal. Diba? Kaya nga nung sinusugo na siya ni Lord, kinakausap siya ni Lord, ikaw ang gagamitin ko to lead the Israelites dun sa burning bush. Ano ang sabi ni Moses kay Lord? Hindi po ako marunong magsalita. Akala natin for a very long time, ang ibig sabihin ni Moses ay, hindi po ako fluent, hindi po ako good in speaking, hindi po ako pang-public speaking. Ano? And then sa atin pong pag-aaral, nakita natin na siya pala'y utal, hindi talaga siya magaling magsalita, siya'y at-at, siya'y utal. Kaya kinailangan pa ng assistance ni Aaron, kanyang kapatid, para maging spokesperson niya. O ano naman connection nun, pastor? Di ba kaya nga nagkapatayan na? May sinasabi si Moses doon sa Egyptian, pautal-utal. Baka ito'y nabuli pa, galit na, piko na, dahil doon sa ginagawa nga sa kababayan niya, tapos binuli pa. Yung gano'n. Siguro guys, sinasabi ni Moses doon sa Egyptian wag mo manayan, yun, man. Huwag mo manayan yan, huwag mong mahirapan. Tapos ginaya pa, ano sabi mo? Di yun, nagkapatayan na. Ano punto? May burden si Moses. Kita ni Lord yung burden niya to help the Israelites. Hindi pa nga lamang timing nung time na yon, kaya mali rin ang paraan niya para magligtas ng kababayan niya. What else? Nakita po ni Lord na itong si Gideon ay may burden sa Israelites. Pastor, saan nyo naman kinuha yan? Puro nga kaduwagan ang linya ni Gideon. Kung mapapansin nyo po sa buong chapter 6 ng Judges. Pero doon po sa mga naunang verses, makikita ninyo, di ba sabi ni Lord, Gideon, ikaw ay malakas. Ikaw ay gagamitin ko para tulungan ang Israel. Ano ang sabi ni Gideon? Ako po ay gagamitin nyo para tulungan ang Israel? Tutulungan niyo pa po ba talaga ang Israel? Di ba yun yung linya niya? Tutulungan niyo pa po ba ang Israel? Napakahabang panahon po na kami ay hinayaan ninyong maging alipin ng mga Midyanita. Nasa na? Yung mga kababalaghang ginawa ninyo nung unang ikinikwento ng aming mga ninuno sa amin. Di ba? Ano mapapansin ninyo? Hindi po bulag, hindi pikit mata si Gideon sa nangyayari. Okay? No wonder, pagharap niya kay Lord, yun agad ang lumabas sa puso niya. Ikaw, kaya, pag nagpakita sa iyo si Lord, o kahit angel ni Lord, anong unang-una mong magiging bukang bibig kaya? Lord, anong tatama? No, kaya tatanong mo, maaaring kung yun ang laman ng puso. Diba? Lord, paano ako magkakapira? Magbabayad kami sa ospital magbabayad kami sa kuryente. Paano kami, Lord, magkakapira? O paano ako, Lord, mapopromote? Ano kayang una mong sasabihin kay Lord? Pag na-encounter mo siya, most likely, malaking kalamangan na ang sasabihin po natin kung ano laman ng ating puso. Bakit? Kasi it is written in the Bible, for what our heart is full of, the mouth speak. Looking back to Gideon, unang salpukan pa lamang nila ni Lord, ano agad ang bukang bibig ni Gideon? Tutulungan niyo pa po ba ang Israel? Kami po hirap na. Mahabang panahon na po kamong inaalipin ng mga Midyanita. Di ba? Ako, napapaisip ako siguro, baka sasabihin ko, Lord, baka pwede naman pong paganda-gandahin nyo ng kaunti yung sukat ng noo ko. Baka pwedeng inormal nyo lang, hindi masyadong malapad, hindi naman sobrang liit. Ewan ko, baka yun ang sabihin ko. Bakit, pastor, yun ang laman ng puso mo? Kidding aside. Pero, honestly, baka ang sabihin ko kay Lord, Lord, baka naman po pwedeng bigyan nyo na po ang JA1 Sanusi ng lote. Kasi, talagang mahabang panahon, laging yan ang aking pagkakamulat ko. Saan kaya meron? Para laging yun alam niyo yung pag bumalik yung ulirat mo galing sa tulog, yun agad ang papasok sa isip mo. Mas nauna pa nga yun ang maiisipin ko kaysa yung ibabayad sa kuryente, yung ibabayad sa ospital nitong nakaraan. By the way, salamat po sa inyong prayer. Si Queen po ay magaling na at nakalabas na po kahapon. Praise God. Ay talagang biyaya po ng Lord. Mula ho Tuesday ay na-confine yun kakahapon ho lumabas. Biyaya po ng Lord hindi naman na ho kami nagpanggigil ng gwardya sa paglabas. Hindi na ho kami nagtagal sa billing. Biyaya ni Lord. Una ay ang Diyos ay nag-provide, tapos salamat na lang kay Lord at may PhilHealth po ako.
Alam niyo yung malaking bagay. Kaya yung mga wala hong PhilHealth dyan, asikasuhin niyo ho. Ika naman nung isa, hindi man ako nagkakasakit, hindi ko kailangan ng PhilHealth. Okay. Alam niyo, sabi nga ni Pastor Ed Lapis, yan yung mga bagay na dapat talaga ay napuporsi na natin. Sabi niya, sino ang kilala ninyong tao na nabuhay sa mundo nang hindi nakaranas magkasakit? Sino ang kilala ninyong taong hindi mamamatay? Pero bakit hindi natin pinaghahanda ng mga bagay na yon, knowing na yun naman talaga yung mangyayari? Sabi nga ay inevitable. Okay. Ay biyaya ng Lord, biyaya lamang. Bakit biyaya lamang yung magkaroon din ng PhilHealth? Hindi ko rin naman pinag-iintindiho yan ng mga nakaraan. Ano? Biyaya ng Diyos na ako yung nagkaroon ng wife na punong-puno ng wisdom galing kay Lord. For God's glory. At di yun, inayos niya. Hindi ka pwedeng walang PhilHealth, hindi ka pwedeng walang SSS. Ganyan. May pag-ibig pa. Sabi ko, may pag-ibig na tayo sa isa't isa. Hindi, kailangan may pag-ibig din. May pag-ibig din. Yung mga mag-jowakers dyan ha, baka puro pag-ibig lang sa isa't isa. Kailangan may pag-ibig din. Pag-ibig bond. Iba-iba yun. Ha? Kailangan may PhilHealth. Nakadependent po sa akin si Pastora, si Queen, at si Elise. Sinong gusto pa magpa-dependent sa akin? Joke lang yun, hindi naman pwede yun. Okay. Ba't ako napapunta doon? Ay di yun na nga, si Gideon, may burden. Nakita yun ni Lord. Nakita yun ni Lord, kaya hindi ako nagtatakang siya ang pinipili ni Lord that time to lead the Israelites. Okay? Kaya humanda ka. Pag nakita ng Diyos na ikaw ay may burden for something, most especially sa mga bagay na ipinagagawa niya, the Lord will choose you. At ang kagandahan sa Diyos, pag pinili ka niya, hindi ka naman niya iiwan sa ere. Once the Lord choose us, He will equip us. He will bless us. Amen? Okay. Kung may burden naman po pala, Pastor, si Gideon, sa mga kababayan niyang inaape that time, ay bakit panay pa ang pagdadahilan niya kay Lord? Ba't ka ayaw sumunod na lang? Ba't ka panay pa ang pagdadahilan? Ako ho'y mahina. Ako ho'y hindi magaling. Ako ho'y... Basta hindi ho ako. Hindi ako pwede. Ako reject. Ano ba? Ba't panay pa ang pagdadahilan kung may burden naman? Alam nyo, kailangan din naman natin minsang i-justify itong mga nasa Bible. Wala pong nilikha ang Diyos na masama ang ugali, madamot. Yung originally, hindi ako naniniwala na yan pinanganak talaga yung masama ang ugali, yan pinanganak talaga yung masinungaling, yan pinanganak talaga yung basagulero. Walang ganun. Walang naturally born na masamang-masama. Siguro, in the biblical principle or perspective ay may naman ang kasalanan. Hindi perfect. Pero hindi naman talagang natural na masama. Talagang yan ay malamang may pinagdaanan unang-una sa pamilya, sa buhay, na nagdulot sa kanya upang siya'y magkaganyon. Hindi ko makalimutan yung pinanood naming movie rito nung youth gig, yung The Shock. Diba? Kaya pala yung tatay niya ay ina-abuse siya. Siya'y binubugbog, siya'y pinagbubuhatan ng kamay. Kasi yung tatay pala niya, abuse din. Napagbuhatan din ng kamay noong siya ay bata. Things like that. O baka may mga kilala ka, o baka mismong yung kapamilya mo ang ganun. Minsan naman i-justify din natin, wag naman lagi nating sabihin, Lord, kunin niyo na po ang tatay ko, ang sama po ng ugali. Araw-araw na lang po ako nagkakasala ng dahil sa kanya, pwede po bang kunin niyo na siya, kunin niyo na nanay ko, kunin niyo na Lord, ate, ang pagkakasalbahe. Hindi naman pwedeng ganun, i-justify mo rin naman. Alamin mo, bakit ganun? Bakit siya ganun? Malay mo, ang tatay mo, ang background niya, hindi siya pinalaki ng maayos ng kanyang ama. Kaya dumating doon sa punto na siya, nung naging ama, hindi marunong magpakaama. Are you there? talagang namang araw-araw na lamang ito'y nasa presinto. Lagi na lamang snatcher ang kaso.
Ano ka? Ikaw ka talaga pinanganak ng ganyan. Magnanakaw ka na talaga. Pagkalabas mo pa lamang, nagnakaw ka na kagad ng gamit ng doktor. Magnanakaw ka na talaga. Alamin muna natin. I-justify muna natin siya. Tingnan muna natin. Ba't siya ganun? Baka naman nagugutom talaga. Baka naman lumaki sa gutom. Baka naman sobrang in need ang pamilya. Sino yung mga nakakakita ng ganun? Yung mga video clips sa social media na yung bata laging nagnanakaw, tapos minsan sinundan nung ninanakawan. Ba't dito lagi nagnanakaw? Tapos nakita niya na mayroon palang nanay o lolang may sakit. Nangangailangan ng tulong, etc. Nakakita po ako ng isang video clip yung bata lagi nagnanakaw ng mga yero. Sino nakapanood na nun? Nagnanakaw lagi ng yero doon sa construction site, nagagalit yung engineer. Sabi kay bata-bata mo, ang galing mo nang marunong ka na magnakaw. Hindi mo man lang may pagpaalam at saka talagang mga yerong buo ang kinukuha No, hindi piraso One time sinundan niya yung bata. Yung pala, ang bahay ng batang yon, kasama yung lola baga o ina, pangit ang bubong. Di na konsensya naman yung engineer. The following day, pinagawa niya yung bubong nung maglola. Hindi laging masama ha. Hindi porket gumawa ng masama. Hindi laging ganon. Kung babalikan natin si Gideon, si Gideon duwag. Hindi laging duwag. Si Gideon ayaw tumulong, baka makasarili. Hindi laging ganon. Baka naman kaya ayaw ng tumulong kasi baka naman napagod na. Ano pa kaya? At dito po pupunta ang ating pag-uusapan. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, huwag ka daw mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ako po'y naniniwala, one of the possible reasons kung ba't ganyan si Gideon ay dahil baka pagod na. For a very long time, tulong siya ng tulong. Kasi siya'y may burden. Alam nyo, yung burden, hindi yan titigil, hindi yan mawawala hanggat di mo nai-arouse Hanggat di mo ginagawa, lalo yung burden sa pagtulong, naku, hindi ka patatahimikin yan. Hindi ka patutulugin yan hanggat di mo ginagawa. Are you there? Siguro ga, sa haba na ng panahon na lagi na lamang siya at ang kanyang tatay ang tumutulong. Kasi sila po'y kinikilala ng bayan Bakit ko nasabing kinikilala ng bayan ang pamilya ni Gideon, ni Boaz? Kasi nasa kanila po nakatayo yung mga Diyos-Diyosan. Kumbaga sa ating barangay nasa lote nila ang tuklong. Di ba? Nasa sa kanilang tuklungan Di sila'y kinikilalang pamilya doon. Sila'y leader. And for a very long time, most likely, sila'y tulong ng tulong, napagod na. Nanawa na. At yan ang sinasabi ngayon ng Galatians chapter 6 verse 9 sa atin, baka kayo'y napapagod na sa paggawa ng mabuti, huwag kayong mapapagod. Ngayon pag-usapan natin, ewan ko kung nailagay ko riyan, pero ito yung question na ating pag-uusapan ngayon at ito'y kukunin nating mga aral dun sa story. Kapag feeling mo, pagod ka na sa paggawa ng mabuti, ano ang mga dapat tandaan? Pastor, nakakapagod ba yung gumawa ng mabuti? Totoo ba yun? Bakit sinasabi ng Bible, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti? Ba't may paalalang ganyan? Kasi nga, for a certain period or point of time sa buhay, dadating ka talaga doon sa ikaw ako na lang lagi ang nabili ng bigas. Ako na lang lagi ang nagbibigay. Ako na lang lagi ang natulong. Ako na lang lagi magpapasensya. Ako na lang lagi ang mag-a-adjust. Ako na lang lagi ang, ba't gayon? Parang, ako yata'y na-abuse na yata ako. O yata'y uto-uto na. Dadating na doon sa time na lagi na lang, dahil ikaw ang mabait, ikaw ang mabuti, ikaw lagi, baka ikaw ay ma-exhaust na, may paalala na ang Bible. Huwag ka mapapagod sa paggawa ng mabuti. Ngayon, pag-usapan natin, kapag feeling mo, pagod ka na nga sa paggawa ng mabuti, anong dapat tandaan? Number 1, sabi ni Lord kay Gideon, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo. Sabi po sa Judges chapter 6 verse 14, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo
upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ano ibig sabihin ng pastor? Pag ako'y napapiling ko, pagod na ako, nakakasawa nang gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, lagi na lamang ako. Araw-araw na lang ay nasa amin yung badyaw. Araw-araw na lang yung magbubuti naroroon at nakikialmusal. Araw-araw na lamang ay yung aking estudyante ay nahingi ng pangresay sa akin. Araw-araw na lamang ay yung aking pinsay naroroon at nakikikain. Nakakapagod din po. Ano ang gagawin ko, pastor? Para muling manumbalik yung aking kasiglahan sa paggawa ng mabuti. Ito ang paalala ni Lord kay Gideon at paalala niya rin sa ating lahat. Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo. Pastor, pagod na nga eh. Saan pa kukuha ng buong lakas? Pagod na nga, sawa na nga, umay na nga. Kung financial naman ang pag-uusapan, gamitin mo ang buong lakas mo sa financially. Ako na nga lagi, tapos yun pa rin. Nananawa na nga ako magbigay, lagi na nga lang ako nagbibigay, tapos gayon pa rin. Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Verse 15. Sumagot si Gideon. Yan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner. Ako si Gideon ngayon. Sumagot si J.A. Sanusi people. Ngunit Panginoon, paano ko maiiligtas ang Israel? Ang aming angkan ng pinakamahina sa lipi ni Manases. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Di ba? Yung tipong, sabi ni Lord, tulungan mo pa yan. Bigyan mo ng pamasahe. Lord, ang aming pamilya ay limited na ang budget. At sa pamilya namin limited ang budget, ako pa ang pinaka-limited ang budget. Are you there? Oh Lord, alanganin na nga po sa alanganin na nga po sa pang-pamilya eh. Pansarili ngayon, wala na. Pero meron ba talagang tao, lalo na Kristiyano, anak ng Diyos, na walang-wala? Di naman talaga nagkakaroon ng ganun eh. Sino nag-agree sa akin? Meron ba talagang Kristiyanong walang-wala? As in, zero? I doubt. I don't think so. Basta ang alam ko, ang anak ng Diyos, hindi nawawalaan. Ang alam ko, ang anak ng Diyos, hindi naman talagang nauubusan. Minsan nga lamang, natatakot maubusan, kaya hindi makasunod, makakilos sa pinagagawa ni Lord. At tumahimik ang J.A. Sanusi. Di ba? Minsan nga lang, doubtful tayo if God will really provide. Minsan nga lang, doubtful tayo if the Lord will help me nga with this matter. If I'm going to do what God wants me to do, is God really help me with this one? Tutulungan ba talaga ako ni Lord? Paluluwalan ba talaga ako ni Lord? I-restore ba talaga ni Lord? Paaanihin ba talaga ako ni Lord? Ano ang mga words ni Gideon? Pinakamahina ang pamilya namin at ako ang pinakamahina sa amin. Ulitin natin, ano ang instruction ni Lord kay Gideon? Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo. Ano ga ibig sabihin ni Lord doon? Very obvious na nga na si Gideon ay mahina, kasi mahina na ang pamilya niya, siya pa ang pinakamahina sa kanilang pamilya, tapos sasabihin ni Lord, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo. Anong ibig sabihin nun? Church, ito po ang dating sa akin eh. This is what God is saying to Gideon and to everyone today. Di kung ano lang ang kaya mo. Sabi mo, mahina ka. Sabi mo, kulang. Sabi mo, kapo. Sabi mo, ganito lang. Hindi tuong napakarami. Hindi tuong napakarangya. Hindi tuong napakasagana. Di kung ano lang ang kaya mo. Pinakamahina kayo. Tapos pinakamahina ka. Di kung ano yung pinakamalakas ng pinakamahina mo, yun ang gawin mo. Kung ano yung pinakamalakas ng pinakamahina, yun ang gawin mo. Are you there? Masaro na ba yun? Pinakamalakas ng pinakamahina, ibig sabihin, the best that you can. Kung ano yung meron ka. Kung ano yung kaya mo. Tanungin ko kaya, if you're familiar with the story, we all know,
na hindi naman talaga nakipaglaban si Gideon. Ano kang ginawa ni Gideon? Ayon sa instruction ni Lord, kayo ay kumuha ng torch, lagyan nyo ng apoy, kayo ay kumuha ng mga banga, tapos kumuha kayo ng mga torotot o trompeta. Tapos yung banga-banga, sakluban ninyo, pag may apoy na, sakluban nyo ng, yung torch, pag may apoy na, sakluban nyo ng banga, tapos paligiran ninyo yung kampo ng kalaban. Tapos sa aking hudyat, babasagin ninyo yung mga banga, kaya biglang nakapaligid sa kanila yung apoy. Tapos gagamit kayo ng mga trompeta, aakalain ng mga kalaban yung sila'y napapaligiran na ng napakarami. Mabibigla sila kasi wala namang liwanag. Tapos biglang all of a sudden, biglang liliwanag lahat, nakapaligid na agad sa kanila. Ano nangyari? Dahil doon, na-confuse ang mga kalaban dahil sa kanilang nagulat sila eh. Silang mismo ang nagpatayan. At doon nanalo si Gideon. Tanong, lumaban ba talaga si Gideon? Hindi. Bakit? Hindi naman talaga nag-e-expect si Lord ng sobrang lakas, kapatid. Hindi nag-e-expect si Lord ng sobrang galing, lalo na kung alam naman ni Lord sa iyo na hindi ka talaga magaling na magaling. Yan pa naman ang paborito ng Diyos. Yung hindi magaling na magaling, yung hindi sobrang yaman, yung hindi sobrang lakas, puro ganyan ang ginagamit ng Diyos. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Kung ano yung kaya mo. Pinakamahina kayo, tapos pinakamahina ka pa. Eh di kung ano yung pinakamalakas ng pinakamahina ang gawin mo. Church, sa paggawa po ng mabuti, kung ano lang ang kaya, yun lang ang gawin. Siyempre, babalansihin ko ito. Meron naman nagsasabing, yan lang ang kaya ko eh. Are you sure? Make sure na yun lang talaga ang kaya mo, kaya yun lang ang itinulong mo. Ngayon naman, doon sa isa namang banda, yun talaga namang limitado, yun talaga namang kakaunti, yung hindi naman talaga masagana, gusto lang talagang tumulong, eh di kung ano yung kaya. Eh yung iba kasi garin na yung ginagawa, garin na yung sinasabi, garin na yung iniisip. Ay kakao-kaunti naman po, pastor, ay saan ka naman ho nakarating yung ibibigay kong iyon? Gasino nagahu yung tulong na iyon? Mababago ka naman ho nung kaunting limos ang sitwasyon nung namalimos. Eh ano nangyari? Minsan, ang tendency ng mga ganun ng mindset, hindi na nagtulong. Hindi na nagbibigay. Bakit? Alay, kakaunti naman. Gasino nagayon? O yan, ano? Hindi na. Wala rin naman mangyayari. Anong walang mangyayari? Hindi naman din po kayang baguhin ng kaunting tulong ang sitwasyon ng taong yon. O tapos, anong kinauwian mo? Hindi na ho. May sasabihin ako sa inyo, church. Maaaring your small or little help cannot change the situation of that person. But believe me, your so-called little help can change your heart. Kung hindi man kayang baguhin ng kaunting tulong ang sitwasyon ng tinutulungan mo, yung kaunting tulong mo naman, kaya nung baguhin ang puso mo. Kaya nung baguhin ang mindset mo. Ang punto, laging lamang ang konti kesa wala. At least yung konting tulong, pag yun na pagsama-sama, marami. At ang nakakatuwa po sa Diyos, pag ang Lord nagbigay ng reward, hindi nakabase sa dami. Pag ang Diyos nag-recognize ng good deeds, hindi nakabase sa dami. Ang binabasihan ni Lord ay hindi quantity. Ang binabasihan niya ay quality. Remember when that old widow gave 2 kusing during the offering, si Jesus nakatingin sa offering box, sabi mo sa katabi mo, si Jesus nakatingin sa offering box. Hanggang ngayon. Di ba? At ang Diyos ay hindi tumitingin, si Jesus ay hindi tumitingin sa offering box that time to pressure people. No. Kasi meron lang siyang gustong gawin that time. At ano yon? Ang i-recognize yung babaeng balo. Sabi niya sa mga disipulo, sa tingin ninyo, sino ang pinakamaraming binigay diyan sa mga yan?
Ay sabi ng mga disipulo, yun ho, isang yun, oh, yung big time ho, talaga namang lagapak na yun, binigay pag sa damay. Sabi ni Jesus, hindi. Dahil kahit madami yung ibinigay niyang yun ay kaunting portion lamang ng lahat-lahat ng meron siya. Ay sino ho, Lord, ang pinakamaraming naibigay? Yung babaeng balong nagbigay ng 2 kusing. Sabi, dalawang kusing naman na ibinigay, paano yun ang pinakamarami? 2 kusing lang ang binigay niya, pero yung 2 kusing na yon ang kalahat-lahatan na niya. You see, it's not the quantity, but it's the quality. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, hindi yung damay, yung kalidad. Pwede nating isingit dito, yung sa mga naghahani negosyo dyan, hindi, wag mo sabihin at wag kang papaniwala sa mundo nagsasabing maliit lang ang negosyo mo, quality naman. Maayos naman ang produkto ko, maayos naman ang service ko. Okay. Going back, anong nabago ng konting ginawa kong yon? Anong mababago? Hindi naman kayang baguhin nung konti kong tulong ang sitwasyon ng tinulungan ko, but you can be changed through that small help. Mababago mindset mo, mababago ang puso mo. Kung sa tingin mo walang nabago sa sitwasyon ng tinulungan mo dahil tingin mo konti lang ang naitulong mo, church, sa'yo may nabago. Kasi nagpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Diba? At least, nagpatuloy ka. Kaya, kung napapagod ka na, you feel overwhelmed kasi ikaw lagi nagbibigay, mga breadwinner dyan, ikaw yung lagi, ako lagi yung nagbibigay, ako lagi. O kaya naman sa pamilya, emotionally, ikaw yung mas blessed, ikaw lagi yung nagpapasensya, ikaw lagi yung nag-a-adjust, ikaw yung may pinakakalmadong boses sa pamilya mong lahat na puro mga naka-megaphone. You know that? Alam niyo yun? Nakaka-relate kayo doon? Sino yung ganon sa bahay? Parang lahat na lamang laging G na G kung makipag-usap sa iyo at ikaw na lang yung laging uma-absorb ng kanilang mga panggagalaiti sa buhay. Parang, ano ba itong pamilyang ito? Lagi na lang galit. Ako na lang lagi yung, siya sige. Pero deep inside, parang gusto mo na rin sumigaw, parang gusto mo na rin pumatol, parang gusto mo na rin, gusto ko nang mapagod, maging mabait. Pero ayaw mo naman. Kaya minsan na nga lang, ang nangyayari, parang tumitigil ka, ayoko na magpakabait. Mame, iwanan ko muna uli sa inyo yung mga apo. Di, sige, lagi diyan. Inay, pasuyo-suyo uli din lagi diyan. Mame, arin na, makikiligpit uli na rin pasama uli sa ligpitan Tapon nyo na kung di nyo kayang hugasan. Nananawa ka na, napapagod ka na. Ay ang paalala sa atin sa mga pagod ng magpakabait? Huwag kang magsawa. Huwag kang mapagod. At kung, Pastor, Lord, hindi na ako magpapaka-plastic pa, kakapagod naman Pag lagi na lang ikaw ang nagpapatawad, lagi na lang ikaw ang nagpapasensya, lagi na lang ikaw ang magbabayad. Ikaw ang bibili, ikaw ng lahat. Ikaw pa ang pagagalitan. Madamot ka pa ng lagay na yon. Nakakapagod na ho. Hindi masamang mapagod. Pero wag kang titigil. May reward. May reward. Wag kang titigil. Ngayon, Pastor, paano pag pagod na, pag overwhelmed na, ay di kung ano lang ang kaya. Lumakad ka at gamitin mo ang lakas mo kung ano yung merong ka na. Sino nakakita rito nung gamitin daw yung 100% sa work? Nakita nyo na yon? Give your 100% sa work. Tapos yung 100 dinivide sa 5 days. Monday, ganyan. Tuesday, ganyan. Nakita nyo na yan? Di ba? Ano ibig sabihin nun? Yun na may joke. Pero sang banda, ako'y nakakita ng wisdom doon. Ano ibig sabihin? Di kung anong kaya. Yung iba kasi doon nagkakamali, binibigay yung everyday na biyaya ng kalakasan, 100% binibigay sa work. Pagdating sa bahay, wala ng energy para sa asawa, wala ng energy para sa anak, wala ng energy para sa mas mga nakaka-overwhelm. Di ba? Meron nga ako narinig na isang asawang babae, sabi, ay kung pwede lang, ako na magtrabaho. Kasi mas madaling magtrabaho kaysa mag-alam ng mga bata.
Tapos may asawa pang mas matindi pang magpaalam sa anak. Di ba? Meron mga ganun ang linyana na mas gusto ko pa magtrabaho. Pag hinayaan mo naman magtrabaho, nalulungkot din naman. Hindi man malakas na malakas, hindi man matinding matindi, pero at least yung the best na kaya mo sa ngayon, yun ang iyong ibigay. Yun ang ating gawin. Kaysa naman tumigil o mapagod na tayo sa paggawa ng mabuti. Church, may papaalala po ako sa atin. Ang Diyos ay di naghahangad ng napakarami sa iyo kung talagang kakaunti ka na. Ulitin ka. Huwag ka masyadong magpa-pressure. Baka yung iba kaya natigil na sa paggawa ng mabuti. Hindi na maibigay yan sa tingin niya ay the best o nakasanayan niyang the best. Ulitin ko. Ang Diyos ay di naghahangad ng napakarami sa iyo kung talagang kakaunti ka na. Alam nga naman, paanaking ka pa nang wala na nga. Alam nga naman, isusubo na ng anak mo, kukunin mo pa, itutulong mo sa iba. Very wrong. Kaya ang Diyos, naniniwala ako, hindi siya naghahangad ng napakarami sa atin kung talagang kakaunti ka na. Remember the story of Elijah at nung babaeng iisang anak. Remember the story? Ano ang sabi ni Lord kay Elijah? Pumunta ka sa Seraphat. May babaeng balo doon na may nag-iisang anak. Pakakainin ka niya. Pumunta naman nga si Elijah doon. Sabi ni Elijah doon sa balo, Madam, sabi ni Lord, pakakainin niyo raw ako. Ano ang sabi ng balo? Alam ng Diyos na buhay kung ano ang aking sitwasyon. Pakakainin kita. Ang meron na lamang ako ay isang tulo ng langis at isang dakot na harina. Ano sabi ni Elijah? At ako'y naniniwalang si Lord ang naglilid kay Elijah ng mga sinasagot niya doon sa balo. Ano sabi ni Elijah? Ipagawa niyo ako ng isang tinapay. Pagawa niyo ako ng tinapay. Nagdemand pa po ba si Elijah ng cake? Isang dakot na harina at isang tulong langis, makakagawa pa ba ng cake yun? Ini-imagine ko nga yun, baka kumapit na lang sa kawalay. Yung gano'n sa kaunti, yung mga nagluluto, naiintindihan nyo sinasabi ko, yung mga tagakain lang, di nyo alam. Malamang, isang dakot na harina, isang tulong langis, paghaluin nyo, malamang kumapit na lang sa kawalay. Makakaluto ka, maluluto mo dong, ititiklapin mo rin lang sa kawalay yun. Pero nung si Elijah ba, o si Lord ba, nagdemand pa doon sa balo, gagawaan mo ng marami yung aking lingkod ha. Bibigyan mo ng marami yung aking lingkod ha. Ano sabi, baka makasagot yung balo kay Lord ng, wala na nga ho. Alam na nga ho ninyo, kayo'y saksi, na ang meron na lamang ako yung kaunting are. Kaya nga, gusto ko ipakita sa inyo ang Lord, hindi naghahangad ng napakarami sa iyo kung talagang kakaunti ka na. Hello? Ano pa? Di ba alam naman natin, bago pumunta si Elijah doon sa widow sa Sarephat ay siya ay pinadadalhan ng Lord ng tinapay at karne sa mga uwak. Di ba? Kung di nyo alam, ngayon alam nyo na. Pinadadalhan siya dahil nagkaroon ng taggutom that time. Kaya pinadadalhan ni Lord si Elijah sa mga uwak ng karne at tinapay. Sabi nga ni Bishop ay burger daw yon. Kasi daw karne at saka tinapay. O, di burger nga naman. Pag si Bishop iba Sosyal. Oh. Burger at burger na tuloy. Karne at tinapay. Sino daw ang pinagdadala? Uwak. Ay tayo muna, huwag mo nang masyadong supernatural. Doon muna sa natural. Alam niyo po bang yung uwak ng isa sa napakatakaw na hayaw? Patay na nga'y kinakain pa niyan. Ay baka hugutom pastor, sadyang may takaw. Bakit? Buhay pa, iniintay na niyang mamatay. Kahit faith, para lang makain na. O, ganyan sila katakaw. Tapos sila ang pinagdadala ni Lord pinagdi-deliver ni Lord ng pagkain ni Elijah. Ano punto? Ba't ko sinasabi ito sa inyo? Ito kasi ang gustong makita ninyo. Yung uwak, sa malamang, bago mag-deliver, busog na. Sabi mo dyan sa katabi mo, bago mag-deliver, busog na.
Ano ibig sabihin? Hindi ka patutulungin o pagagawain ng Diyos ng isang bagay na magdudulot ng kakulangan sa iyo. Ikaw lagi ang una niyang ibe-bless. Yun yung sinasabi ko kaninang, hindi dadating doon sa puntong isusubo na ng anak mo, aagawin mo pat itutulong mo sa iba. Hindi gayon ang kalooban ng Diyos. Ang gusto ni Lord, tumulong ka sa kung ano yung kaya mo. Pero syempre, i-prioritize mo yung talagang kailangan mong unahin. Pamilya, ayusin mo. Nakahirap naman nung nakakatulong sa taga-church, nakakatulong sa pastor, nakakatulong sa life group members, nakakatulong sa mga nangangailangan. Tapos gutom ang anak, ang asawa'y kulang-kulang ang kailangan. Ang bestida'y iisa, wash and wear. Paano kaya yun pag wash and wear tas iisa? Hindi ko na alam kung paano. Nakatapis ng tuwalya. Bakit tinutuyo pa? Kahirap naman ng ganun. Parang hindi magandang testimony. Natulong ng tulong sa iba, tapos yung sarili, yung pamilya, wala. Pastor, yun na nga po. Nung natapos ko hong iayos ang needs ng pamilya ko, kakaunti na ho ang tira, ay ihiya na ho kong itulong. Yun na nga, kung ano lang ang kaya. Ang mahalaga, nagpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Wag mapapagod. Ang mga may natututunan, pumalakpak nga ng the best kay Lord. O, babalikan natin yung babaeng balong nagbigay ng 2 kusing. Sinaway ka ni Jesus? Inay, naman? Ay ipagpe-pray iyan mamaya ng pastor. Sasabihin ng pastor, tanggapin niyo po ito, Lord, bilang aming pag-ibig at parangal sa inyo. 2 kusing? Inay naman, dagdag iyan. Sinabi ba ni Jesus yun? Hindi. Kasi hindi na pinaghanapan ni Jesus yung balo. Kasi kung ano nga lang ang kaya, di yun. Are you there? Nag-usap kami mag-asawa. Meron po kasing mga ilan na nagtanim ng pandagdag sa pambayad sa ospital. Sabi na yung asawa, mahal, magtatights pagka tayo doon sa natanggap natin na pandagdag sa pambayad sa ospital. Naalala ko tuloy, tapos naalala namin mag-asawa yung sinabi ni Pastor Ed Lapis. Sabi ni Pastor Ed Lapis, pag naman mga pambayad na sa ospital, mga pastors, maawa naman na kayo. Huwag nyo naman ang hingan ng tithe sa miyembro nyo doon. Pambayad na sa ospital, nagkasakit na nagkagastos-gastos na Tapos sasabihin ninyo, blessing din yan, bawasan nyo ng pan-tithes. Sumubra naman na. Ano punto? Pag mga gayon, hindi ka paghahanapan ni Lord. Hindi ka paghahanapan ni Lord. Maunawaan po kaya ako ni Lord? Yes! Ang Diyos ay maunawain. Alam niya yun, naunawaan ka niya daw. Ngayon, I leave it to you, depende baka yung iba kasi sabi, hindi, basta blessing, babawasan kong pan-tithes. Kahit ano pa yan. It depends upon your conviction. It depends upon you and the Lord. It's between you and the Lord. Pero as your pastor, I am telling you, si Lord, maunawain. Ang Diyos is not up to your finances. He's up to your heart. Aanhin ng Diyos ang pera mo, Kanya naman talaga yan. He's looking at your heart. Sino pa? Yung bata na nag-iisa-isang nagsabi sa napakaraming tao na may dala siyang tinapay at isda. Diba? You know the story? Nagturo si Jesus, sumunod sa kanyang napakaraming tao na nung binilang ang lalaki ay 5,000. Hindi pa kasama sa bilang na 5,000 ang babae, hindi pa kasama mga bata. And then inabot sila ng gabi, gusto ni Jesus pakainin ng lahat. Sabi ng mga disipulo, wala tayong pampakain diyan. Bumili, ika ni Jesus. Sabi ng mga disipulo, ay miski may pambili tayo, saan ko tayo bibili? Sa daming iyan ang pakakainin. And then maya-maya pa may isang batang lalaking lumapit at nagsabing meron daw siyang 5 tinapay at 2 isda. Marami po nagsasabi that time na lahat naman daw yun may baon, madadamot laang. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, lahat na may ibubuga, ayaw lang magbigay talaga ng iba. Nag-iisa-isa yung batang iyon.
na lumapit sa mga disipulo at nagsabi, pagpasensyahan nyo na po, meron po akong 5 tinapay din at 2 isda. And you know the story, matapos ipagpasalamat yun ni Jesus, ay ibinahagi sa napakaraming tao that time at ang lahat ay nabusog at nakakain ng maayos. At ano pa? Marami ang natira. At nung inipon nila ay ipon pa sila ng 12 bakol. Yun ang sabi ng Bible. Ano ba yung bakol? Yun yung malalaking basket. Eh siguro kung kayo ay familiar sa mga, sa magmamangga, magkakalamansi, yun yung bulldozer. Yung malaking tiklays. Ano ba yung tawag doon? Basta? Malaking basket. 12 bakol daw na ipon, natira. Ay inano yun? Ibinigay yun malamang sa bata. Kaya yung bata, inutusan lang bumili ng suka siguro ng kanyang ina, napasunod kay Jesus at natuwa sa mga teaching. Nung umuwi, sabi ng ina, ano kang dami mong dala? Saan kagaling yan? Inay, ako po ay nag-share ng kung anong meron ako at ibinilis po ako ni Lord ng napakadami. Pero again, hindi po nagtanong si Jesus doon sa bata. Hindi, narinig nyo ba o nakita natin sa story na sinabi ni Jesus, ano nangyari sa 5 tinapay at 2 isda? Ay 5,000 ang pakakainin, lalaki pa, yung mga lalaki pag sa daming kumain. Yung mga life group ko, nako. Masarap kumain ng mga yan. Mga lalaki Siyempre, lalo pag mga teenager, nako. May pinagpalang katawan. Mga katawang kahit kumain ng sandamukal hindi tumataba. I-enjoy nyo na, mga teenager, ha? I-enjoy nyo na yan. Dahil pagpasok nyo ng mga 20s, mid-20s, ayos na. Gaganda na ang body nyo. Sabi ni Archie, may exemption. May exemption. Okay. Hindi pinaghanapan ng Diyos yung bata. Kung ano lang ang kaya. Kung ano lang ang pinakamalakas sa pinakamahina. Ang mahalaga ay nagpatuloy, ang mahalaga ay di napagod sa paggawa ng mabuti. Bakit mahalagang marinig ito? Baka kasi dumadaan ka sa pagiging limitado at nag-aalinlangan kang tumulong o magbigay kasi kakaunti. Again, kung ano lang ang kaya, di kailangang puwersahin ang sarili natin kung limited pa lang talaga. Kung ano ang pinakamalakas sa pinakamahina, yun lang ang gawin. Yun lang ang ibigay. 1 hour lang ang kaya mong i-spend with your life group. Go, 1 hour. Ano naman ang nangyari sa 1 hour? May nangyayari kaysa wala. Diba? Ang kaya ko lamang pong itulong talaga ngayon sa kaibigan kong are ay prayer. Then pray. May mangyayari when you pray kaysa wala. Are you there? May namatayan po kaming kaibigan. Wala naman po akong maitulong na pinansyal. Anong kaya mo? Magpunta po ron, makiramay. Then go! It can change a lot. Wala ka mang nabunot at naiabot, yung nandoon ka man, nakinig ka sa Kanya. Nakinig ka, nakiramay ka. It can change a lot. Are you there? So yun po ang sinasabi ni Lord sa mga napapagod gumawa ng mabuti, lumakad ka at gamitin mo kung anong meron ka, kung anong kaya mo, yung buong lakas, yung pinakamalakas ng pinakamahina. Okay, number 2. Ako mismo ang nagsugo sa iyo. Saan galing yan? Judges 6:14, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsugo sa iyo. Alam mo, isa pang napakagandang dapat nating tandaan, church, kapag napapagod na tayo to do good, is to remember na si Lord ang nagsasabi sa atin to do good. Iba kasi Iba kapag hindi klaro sa atin the purpose of what we're doing. Mahirap magpatuloy kapag malabo ang purpose. Tanungin kita, kung ikaw ay estudyante, ba't ka nag-aaral? Sabi ng inay, maniwala ka saan, mahirapan ka. Mahirapan ka. Pag ang purpose mo ng pag-aaral is just to comply. Sino rito naliliwanagang estudyante? Baka meron ganyan If your reason, kaya ka nag-aaral is to comply with your parents, ay maniwala ka saan, mahirapan ka.
Kailangan maging klaro yan. Anong purpose mo? Ba't ka nag-aaral? Ito yung isang maling kaisipan na nagkaroon ang mga Pilipino sa pag-aaral. Sabi ng magulang sa anak, mag-aaral ka mabuti para ikaw ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Abay, maganda na yan eh. Hindi yun eh. Magandang trabaho. Kaya ano nangyari? Ang mindset ng Pilipino, laging magtatrabaho. I have nothing against working. Marami dyan nagsisimula. Pero huwag kang manatiling empleyado. Pinayayaman mo lamang ang boss mo. You have so much potential in life. You are blessed. God promised you that He will bless the works of your hands and everything you put it into. Tapos mananatili ka empleyado, huwag kang papayag. Okay? Kaya ako naniniwala, mabuti, mabago yan. Mag-aral ka ng maayos para magkaroon ka ng mabuting o mag-aayos o magandang buhay. Pero hindi ko rin naman sinasabing yun lamang ang kailangan. Number 1 talaga, yung relasyon sa Diyos. Marami akong kilala, hindi man nakatapos sa pag-aaral, pero pinagpala ng Diyos. Bakit? May relasyon sila sa Diyos. How much more yung ikaw may relasyon kay Lord, tapos nag-aaral ka pa, believe me, the Lord will bless you. Sure yun. Okay. Kailangan maging malinaw kung bakit gagawa ka ng mabuti at magpapatuloy dito. Kasi si Lord ang nagsugo sa iyo. Kasi si Lord ang nagsabi sa iyo. Si Gideon nag-aalangan to do good, to continue doing good. Bakit? Kasi akala niya gagawin niya lang yon. Wala lang, para gagawin lang. Kaya anong sabi ng Diyos sa kanya? Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Kinalaro po ni Lord the purpose. Kinalaro ni Lord sino ang nagsasabi. In Colossians chapter 3 verse 23, ang sabi po riyan, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Balikan natin, yung kanina sinasabi ko, yung ikaw na lang lagi ang natulong, ikaw na lang lagi nagpapatawad, ikaw na lang lagi nagpapakumbaba, ikaw na lang lagi nagpapasensya, ikaw na lang lagi umuunawa, ikaw na lang lagi gumagastos, ikaw na lang lagi. Tapos inaaway ka pa, tapos may nasasabi pa sa'yo. Okay? At mapapagod ka talaga. For sure, nakakapagod yon. Pero ano gagawin mo? Ito yung pangalawang dapat nating alalahanin. Alalahanin natin na anuman yung ating ginagawa, ay gawin natin ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa tao. Are there? Narin pa kayo? Kasi mapapagod ka talaga if you're doing that for men. Mapapagod ka talaga kapag ang reason mo kaya ka nagpapatuloy ay dahil ng iyong asawa, ay dahil ng iyong mga anak, ay dahil ng iyong kusino man. The reason should be God. The reason why we're doing something good is dapat si Lord. Verse 24 ng Colossians chapter 3. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Tingnan niyo po ulit-ulit. Pakita mo uli anak yung verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Verse 24. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Ulit-ulit. Bakit ulit-ulit? Kasi idinidiin. Kasi gustong matandaan, mahalaga, kaya pa ulit-ulit. Ano ang inuulit-ulit? Ginagawa natin ito para kay Lord. Kaya nilinaw ni Lord kay Gideon eh. Oy Gideon, huwag ka na masyado mag-reason out dyan. Hindi ko naman sinasabing kaya mo ililigtas ang Israel para sa Israel o para ikaw ay maging malakas dahil ikaw ngay mahina. Hindi. Ako ang nagsusugo sa iyo, sabi ni Lord. Pinagagawa ko yan sa iyo dahil gusto ko, ako ang nagpapagawa and ako dapat ang maging reason mo, kaya mo gagawin yan. Are there? Pastor, ay talaga namang nakahirap eh. Ano ba ang kailangan kong gawin para makapagpatuloy ako dyan? Tignan po natin yung bilin ni Paul in Philippians chapter 2, verses 14 to 16. Tulungan niyo mo ako magbasa. 1, 2, 3, go! Pause muna. Tapos ulitin natin. Maganda yung part na yun. Ulitin natin.
Laksan-laksan ninyo ha, para talagang feel the feel mo. 1, 2, 3, go. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo. Wow! Amen in Jesus' mighty and conquering name. Oh Lord, I pray. First verse pa lamang, bumauna sa amin. Mangyari nga nawa sa amin. Hindi ako exempted dyan. Yung ganamang kaganda-ganda ng pinapanood mo, bigla kang uutusan, Kito Mayuri yan, gawin mo. Patapos na eh. I-post mo na muna kung talagang hindi pa, napakahalaga talaga niyan. Bagya ko na nakita ang episode na rin. Aray, lagi na lang inire-report pag na-post, kaya nawawala. Hagya na ulit ako nakakita ng link eh. Ano? Yan ka talaga yung napakahalaga. Yan ka naman yan, unahin mo yung pagkagawa. Tatamad-tamad ko. Yung ikaw, kaya ka lang naman nag-cellphone, namamahinga ka doon sa una mong ginawa. Tapos sasabihin sa'yo, napakatamad mo. Yung nilapitan mo, ano gang problema? Sabi sa'yo, wala. Asya, sige. Sabi ng babae, yan ang problema sa iyo. Di ba? Nakatingin si Kyle sa akin. Hindi, napatingin lang. Yung nilapitan mo yung girl, anong problema? Wala. Asya, sige. Sabi ng lalaki, siya, sige. Sabi ng babae, yan ang problema sa iyo. Sabi ng lalaki, mga babae, wala po kaming kakayanan na malaman kung ano nasa puso't isip nyo. Kaya wag nyo naman po laging i-conclude na alam na namin. Ano kang problema? Alam mo na. Bakit? Ano kang problema? Hindi mo pa alam? Hindi nga. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yun. Siguro dahil ang babae nga, masyado kasing di ba masyado? Ano ang tamang term? Sabihin na natin ang babae kasi ay more on emotionally, kaysa sa, ang lalaki kasi ay more on parang walang pakialam pero meron naman. Diba? Parang ganun. Yun talaga. Ganun talaga kami. Minsan kasi hindi namin maalis yung pagkamacho eh. Yung parang, alam mo yun? Parang, huy, ako yung problemado na ikaw, dapat. Kasi minsan may mga, hindi naman lahat pero minsan may mga babaeng ganon. Kailangan pag problemado siya, problemado rin yung kasama. Again, hindi ko nilalahat, pero minsan ganon. Ako hindi na makatulog, ikaw ay nahilig na. Ay, anong gusto mong gawin natin? Dalawa tayong puyat. Sabay kung anong gusto, pagbibigyan, yung badyaw ngayon nabigyan. Mga lalaki, minsan, wag lagi namang masyadong seryoso. Minsan kasi sa kamachohan natin, masyado tayo seryoso. Minsan naman, lagyan mo ng konting humor. Para kapag galaitin na si Mrs., mapapatawa, lilipas yun. Tapos pag di na siya galaitin, saka nyo i-deal. Huwag nyo sabayan. Ba't naging counseling ito? Anyway, tuloy natin. Pero basahin ulit natin, simulan ulit natin sa verse 14. Paborito ko yun eh. Basa. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos dito? Again, sino mga anak ng Diyos dito? Ang mga anak daw ng Diyos ay gumagawa ng walang pagrereklamo at pagtatalo. Sino po uli ang mga anak ng Diyos dito? Humina na. Tuloy. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, ba't ako na lang nagbabasa? Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagmamariya luningning sa kalangitan. Iba pala yun. Sining pala yun. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay. Anong gusto kong makita ninyo din eh? Gawin daw natin ang ating paggawa ng mabuti, ng walang reklamo at pagtatalo, bilang mga anak ni Lord. Talo na tayo doon sa last part. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, habang nagsishare ka ng gospel, habang nagsishare ka sinishare mo si Jesus sa kapwa mo, anong punto?
If you feel overwhelmed in doing good, in helping others, most especially your loved ones, tas titigil ka, paano yung testimony mo? Paano yung you're sharing Jesus to them, you're saying to them that Jesus is good, pero ikaw titigil na sa pagpapasensya, titigil na sa paggawa ng mabuti, titigil na sa pagtulong. Paano nila makikita yung sinasabi mong, come, let's go to church because God is good, because Jesus is good, because Jesus loves you? Nakita niyo? Paano nila makikita yun? Actually, even if you're not preaching the goodness of the Lord and you're doing good for God's sake to them, you're preaching the good news. Di ba? Sa pagtulong mo, sa pagpapasensya mo, sa paggawa mo ng mabuti, sa patuloy mong pagpapakumbaba, even if you're not preaching about Jesus, you are walking what you are talking. And again, makakapagpatuloy po tayong gawin ito kapag malinaw sa atin kung sino ang nagsugo sa atin to do this. Please, church, huwag kang magpatuloy sa paggawa ng mabuti dahil sinabi ni pastor. Magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti dahil ang Diyos ang sumugo sa iyo to do this. Are you there? Yung mga tipong inaabot mo na yung kapatid mo, sila pang matapang, sila pang masungit. Diba? Parang, ano ba yan? Ikaw na nga nagpakumbaba eh. Talaga namang sinagawa naman na ang angal eh. Nakakapagod na. Parang gusto ko na uling magbarakaw. Parang gusto ko na uling bumalik doon sa dati. Gayon na rin naman. Huwag ka mapagod. Si Lord ang nagsugo sa iyo to do that. Amen? Sabi mo nga dyan sa katabi, partner. Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti dahil si Lord ang nagsugo sa atin. Okay. So, ano man ang ating ginagawa, do it for the Lord and not for man. Palakpakan natin si Jesus. Sabi po ni Blaise Pascal, bago tayo mag-proceed sa number 3, sabi po ni Blaise Pascal, Lord, help me to do great things as though they were little, since I do them with your power. Pero gusto kong mag-focus tayo dun sa second part. Sabi niya, and little things as though they were great, since I do them in your name. Baka kasi yung iba ayaw na magpatuloy sa paggawa ng maganda, ng mabuti, dahil ano ka namang may itulong ng kakaunti naman, maliit naman bagay. Ano sabi ni Blaise Pascal? Help me, Lord, to do little things as though they were great, since I do them in your name. Diba ang ganda? Hayaan niyo, Lord, na kahit yung maliliit na kabutihang nagagawa ko, makita ko yung malaki, makita ko yung dakila, dahil ito'y ginagawa ko para sa inyo. Amen. And I pray that the prayer of Blaise Pascal will be also our prayer. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Lastly, number 3. Paano po tayo makakapagpatuloy sa paggawa ng mabuti? Lalo na kung overwhelmed o pagod ka na. Sabi ni Lord kay Gideon, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. In Judges chapter 6 verse 16, sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Nakaka-overwhelm na, no? Nakakapagod. Lagi na lang kasing ikaw. Laging ikaw, laging ikaw, laging ikaw. Magliligpit na. Laging ikaw, laging ikaw, laging ikaw. Batayan mo nga yung mga kapatid mo. O laging ikaw, laging ikaw. Laging ikaw. Nakakapagod na, no? May babayaran na. Laging ikaw. Makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Ito ang word ni Lord sa atin ngayong lahat. For those na na-overwhelmed na to do good, in doing good. Ito ang word ni Lord sa iyo, makakaya mo yan kasi tutulungan kita. Pastor, ang dami pa pong babayaran. Ano sabi ni Lord kay Gideon? Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Lord, ako na naman ang magbabayad. Ang daming babayaran. Ano sabi ni Lord? Mababayaran mo mga bayaring iyan na parang nagbayad ka lamang ng isang bayaring. Di ba? Lord, ang dami na naman puligpitin. Ako na naman ang maghuhugas. Ba't di ba naman ang aking mga kasama sa bahay? Hindi po pwedeng magluto sa isang kaldero lamang. Bawat daming-dami pa naman luluto. Piprito lang ng itlog eh.
Tulyasi pang gamit. Tapos ako na naman ang paghuhugasan. Maniwala ka, mahuhugasan mo mga maraming hugasin na yan na parang isa lamang hinugasan mo. Makakaya mong gawin ang napakaraming gawain na para lamang isang gawain ang tinapos mo. Kasi nasabi ni Lord kay Gideon. Sabi ni Gideon, daming kaaway Lord, ang dami, hindi ko kaya. Ano sabi ni Lord? Makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midyanitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Ito ang sekreto para magawa natin ng madali ang bagay na mahirap. Ask the help of the Lord. Kaya minsan tayo po ay napapagod na and continue doing good dahil sinasarili mo. Dahil sinasarili natin. Tinitingnan natin, laging ako, laging ikaw. Di ba? Tinitingnan mo lagi yun eh. Lagi tinitingnan mo yun eh. Ako na lang lagi. No, hindi naman ikaw lagi. Kayo ni Lord. Ako na naman magbabayad. Kayo ni Lord. Ako na naman ang gagawa. Kayo ni Lord. Ako na naman magpapasensya. Kayo ni Lord. Ako na naman magpapakumbaba. Kayo ni Lord. Huwag mong alisin si Lord sa eksena. Mapapagod ka talaga. Manghihinawa ka talaga. Mananawa ka talaga. Ma-overwhelm ka talaga. Huwag mong alisin si Lord sa eksena. Amen ba? Ang nagsasabing hindi na niya hahayaang mawala si Lord sa eksena ng buhay niya, pumapalakpak ng the best kay Jesus siya. Psalm 121 verse 2, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Paano ka magkukulang kung ang tumutulong sa iyo ay siyang gumawa ng langit at lupa? Paano ka mapapagod? Paano ka mananawa kung ang tumutulong sa iyo ay ang Diyos na gumawa ng langit at lupa? And in Philippians chapter 4 verse 13, you know this verse, ano? Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, and I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ka mapapagod. Magagawa mo at may ipagpatuloy mong gawin. Bakit? Because it is Christ who strengthens you. Philippians 2:13. Madaling tandaan yan ha. 4:13, 2:13. Huwag niyo naman tatayaan. Sobra naman. Natandaan nga, tinayaan naman ay tunay naman. Basta pag tumama, magta-tights. Joke lang po. Hindi po ako nag-i-encourage dito ng anumang sugal, ha? Basta pag confident kayong tatama, sabihan ninyo ako na makasama naman ng kahit kaunti. Hindi. Kidding aside. Pinatatawa ko lang masyado ng mga seryoso. Philippians 2:13 says, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. You see? Even the desire, even the strength, even the desire and the ableness to do the will of the Lord, siya pa rin nagsusupply. Ang kailangan lang natin magdesisyon tayong manatiling gumagawa ng mabuti, manatiling magpatuloy sa pagtulong, magpatuloy sa paggawa ng kabutihan sa kapwa kahit laging ikaw. Ay magpatuloy pa rin, magdesisyon. At si Lord ang magbibigay sa iyo ng kagustuhan at kakayanan na isagawa ang kanyang kalooban. Amen? Sabi ni Hudson Taylor, depend on it. God's work done in God's way will never lack God's supply. Ang pinagagawa ng Diyos sa atin, na ginagawa natin sa paraang maka-Diyos, ay hindi hahayaan ng Diyos na magkulang. Yun ang sabi ni Hudson Taylor. He is too wise a God to frustrate His purposes for lack of funds. Napakatalino ng ating Diyos na hindi niya hahayaang bitin ka, tapos may pagagawa siya sa'yo. Tutulungan ka niya, sabi niya. And He can just as easily supply them ahead of time as afterwards. And He much prefers doing so. At hindi niya hahayaan na mabitin ka. Diba? Isusupply niya yan. Kung kailangan, susupplyan ka niya. Ang punto, ini-encourage tayo magpatuloy sa paggawa ng ipinagagawa ni Lord. Amen? Kasi di ka pagkukulangin ni Lord, tutulungan tayo ni Lord. Praise God. And once again,
In Galatians chapter 6 verse 9, yung ating main verse, ano nga sabi riyan? Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Church, may rewards. Ito may napag-usapan na natin. Pero again, ulitin ko, may rewards. Huwag kang susuko, huwag kang mapapagod in doing good, in helping others, sa paggawa ng mabuti, kasi kung hindi daw tayo susuko, darating ang time na tayo ay aani sa ating mga ginagawang kabutihan. At babalikan ko po yung Colossians 3:23 to 24, and this will be our last verses for today. Basahin nga po natin. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. At alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. May rewards. Huwag susuko. Huwag mapapagod in doing good. Huwag kang padala sa pagka-overwhelm mo. Kung laging ikaw ang gumagawa, tumutulong, nagbibigay, nagpapatawad, nagpapakumbaba, you are blessed. And kung dumadating ka na doon sa puntong napapagod ka na, nananawa, na-overwhelm ka na, remember na pwede naman kung ano lang yung kaya hanggang maka-adjust ka uli. Hindi ka pinaghahanapan ng Diyos na sobra kung kakaunti ka na. Remember na si Lord ang nagsugo. Remember na we're doing this not for men but for God. And always remember na tutulungan ka ni Lord. Huwag nating alisin si Lord sa eksena, hindi laging ikaw, laging kayo ni Lord. Amen? Praise God. Palakpakan natin si Jesus. And the last thing, ang mga hindi susuko at magpapatuloy, may nag-iintay na rewards sa heaven. Okay? May gantimpalang inilaan ang Diyos para sa inyo. Sa inyong mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti in spite of. Amen. Palakpakan natin si Jesus. May I invite everyone to stand up, please? Let's pray. Father, salamat po for telling us today your word, for reminding us today of your word. This time, lahat ng napapagod, lahat ng na-overwhelm na, ng needs ng mga nakapaligid sa Kanya. Ikaw na lang lagi. Ikaw na lang lagi natuloy, ikaw nagbibigay, ikaw nagpapatawad, ikaw nagpapakumbaba, yung ikaw na lang lagi. Pwede bang alisin mo na muna yung shell mo ngayon? Magpaka-vulnerable tayo. God is here. Magsumbong ka ngayon kay Abba Father. Sabihin mo, Lord, magpagod na. Lord, nakakapagod. Nakakapagod na magpakabait. Nakakapagod magpakabuti, Lord. I feel abuse. Sige. If you are that person, feel free to approach the throne of God's grace. I feel abused, Lord. Feeling ko ako'y o napapaguto na. Feeling ko ako'y, lagi na lang ako. Hirap na. Parang ayaw ko na, parang nakakapagod na. I feel so overwhelmed. Tell it to God right now if you feel that. Tell it to God right now if you feel that. Ako na lang lagi umaako ng lahat. Wala man lang nakakaramdam. Ako na lang lagi ang natulong. Pag ako naman na nangangailangan ng tulong, wala natulong sa akin, I feel so overwhelmed. Lagi na lang ako nagpe-pray. Pag kami nangangailangan ng prayer, wala man lang nagpe-pray sa amin. I feel so overwhelmed, Lord. Pag mayroong nangangailangan, bigay kami ng bigay. Pag kami na nangangailangan, wala naman nakakaalala sa amin. I feel so overwhelmed, Lord. Ba't gayon? If you're that person, if you feel that, tell it to God. Bigay mo kay Lord. Ikaw lagi ang nagpapakumbaba, ikaw lagi nagpapasensya, ikaw lagi nagpapatawad. Dahil gusto mo nga magpatuloy sa kabutihan, gusto mong gumawa ng mabuti. In your work, laging ikaw na lamang, ikaw. Sa bahay, ikaw. Tell it to God. At aminin natin na nakakapagod. Lord, napapagod na po akong gumawa ng mabuti. Napapagod po ako, Lord.
Ayoko naman pong tumigil. Pero Lord, gusto ko pong malaman nyo. Nag-open po ako ng puso ko sa inyo. Nakakapagod, Lord. Nakaka-overwhelm. Nakaka-feel abuse. Ako parang na-abuse na. Para Lord, ako ay financially rape. Para akong emotionally rape. Feel so tired. The Lord said in His Word to cast all our burdens upon Him and He will give you rest. And the Lord is reminding us, all of us today, hindi kita pinaghahanapan, anak, kung ano lang yung kaya mo. Ang mahalaga, nakakapagpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. The Lord is reminding all of us today, alalahanin natin na what we're doing is not for men but for God. Para tayo makapagpatuloy. And the Lord is reminding everyone today na hindi natin solo ang paggawa ng mabuti. Hindi ikaw, hindi laging ikaw, kayo ni Lord. The Lord is willing to help you. Huwag nating alisin sa eksena ang Diyos. God is reminding all of you today, isama mo ako dyan. Idamay mo ako dyan. Isama mo ako, kasama mo ako. Huwag mo suluhin. And I pray in Jesus' name na ang bawat isa na nakakaramdam na ng pagkapagod sa paggawa ng mabuti, nakakaramdam na ng na-overwhelm na sa sobra namang pagka-demanding ng mga nasa paligid, I pray in Jesus' name, i-bless niyo po kami, Panginoon, na makapagpatuloy in doing good. I pray in Jesus' name, i-bless niyo po ang bawat isa na makapagpatuloy in doing good. That we will do this not settling for less, pero kung ano yung aming kaya, kung ano yung aming best. That we will do this not for man but for you. That we will do this kasi mas malinaw na ngayon na hindi naman talaga kami lang. Kasama ka namin, tinutulungan niyo po kami, binibiyayaan niyo kami. Thank you, Lord. And I pray na ang buong JA1 San Jose family will continue to abound in every good works, so that you will let your people, Lord, abound in every good thing. So we will continue to abound in every good works. In Jesus' name. Pasasaganahin niyo po ang inyong mga anak ng bawat mabubuting bagay upang patuloy rin po kaming sumagana sa bawat mabubuting gawa. In Jesus' name. Thank you, Lord. Dahil as we do this, may mga rewards po kaming matatanggap dyan in heaven. May mga rewards na nag-aabang po dyan sa heaven. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Praise God. Sige po, pwede ba bago tayo maupo, lumapit po tayo sa 3 tao at sabihin natin, huwag mapapagod sa paggawa ng mabuti. Ayan. Huwag mapapagod sa paggawa ng mabuti. God bless you.